Hello, Bayet. I'm gonna Hello. ask you something. Yes. I'll ask you about why did you decide to work in the BPO? Kasi malaki yung sahod. And how do you find your job? Ano to? HR? Uy, tara dito, seryoso to. Naku, may friendship. Tara dito, magpa-podcast tayo. Yay! Ako, kukunin ko yung ano. Alam ko wala akong tumagawin. Kukunin ko yung camera ko. Tapos Yeah. Let's go, let's have a podcast here. Gusto kitang kausap. I find it. Boyet! I want to ask you something. Come here. Ganon. Come here. Yeah. May gumawa sa ibon. Wala na TM. Tara dito, papakilala kita sa kanila. This is my friend Boyet. Okay, sorry. His name is Mon. Come here. Hello po. Come here, my friend. Upo ka, di ko nakikita, be. Ang tangkad mo. Tawag dito. Ano yung pinaka-the best na naranasan mo while working? Pinaka-the best, ah. Alam ko naman mahirap din magtrabaho, pero what's the best? For you, ah. For me, what's the best? For my 2 years of working in a BPO, the best thing that happened within that years, I think, I don't know. Of course, first is the experience of like yung experience na ganito pala pag nag-work ka, yung of course first talaga is yung nakakapag-earn Totoo naman. ng may sa own ko talagang pinaghihirapan or yung talagang ganun yung best experience for my within the 2 years of working in a BPO. So yeah, I agree. Ako rin, Diba? na-enjoy ko din yung yung hard-earned money ko habang nagtatrabaho. Siyempre, bilang Yup. nagtatrabaho, parang kumukurot tayo ng something dun sa pinagtrabaho natin Exactly. para mabili natin yung gusto natin. Yes, Pero not and all to- the time. and to, of course to help your family rin, di ba? Like for example ako, wala talaga, so wala rin yung parents ko, wala, so nakakaano yung sa puso na or nakakaano ng oh my god, ganito pala pag may pera ka, na ayun, ganun pala pag nakakatulong ka na sa parents mo, sa family. So that's the best thing sa work ko, yung ganun. At saka of course the people rin, of course may colleagues, ganun. So hindi naman sinasabi ko perfect every time or every day, di ba? Of course mayroon naman talagang alam nyo na yung ganun, Totoo. di ba? Hindi naman always or hindi naman everyday ganun yung but sometimes mayroon ring, of course, alam mo na yung talagang masasabi mo na talaga na ay ayoko na. Yung second point mo, Bon, nakakatulong ka sa family mo financially. Yeah. Dahil walang-wala kayo, you have an opportunity to give back. Tapos Correct. tumulong sa kanila. And nakaka-proud kasi naging kaibigan kita. Tsaka, nakilala to the point na, alam mo yon, yung pagmamahal mo sa family mo, yung genuine na pagmamahal sa family. Kasi bibigyan na lang yan sa panahon ngayon. Yeah, actually. Di ba? Yung pagiging Kasi accountable. ako rin yung tipong tao. Ako yun yung tipong anak na parents, like yung tipong parang hindi ko feel, parang feel ko na hindi ako mabubuhay pag wala sila. Ganun yung feeling ko. At ganun yung nasa isip ko every time, actually. So ganun ko sila kamahal. That's why I'm doing everything talaga. I work hard first para sa kanila. That's all. Wala nang iba. Second ko na lang yung my brother, which
which is ako rin magsusupport sa pag-aaral. So which is, ayun na. Yan talaga, that's why I work hard. So bahala na, wala ako, kahit wala akong maibili, kahit ito lang, I'm enough as long as okay sila doon. Pero ako, I am against na walang matira sa'yo. Kasi, syempre ikaw din. Oo, hindi ko naman yun. Oo, hindi ko naman yun, hoy, everyone, hindi ko naman sinasabi na huwag na tayong magtira sa sarili natin. Hindi ko naman yun yung inaano ko talaga, ibig sabihin. So which is, kahit papaano, yun nga sinabi ni Ano, kahit papaano, magtira pa rin tayo. Kasi, first of all, like for example ako, taga-province ako. Tapos, wala ako dito pamilya sa Manila. So, lahat bayan. So, of course, hindi pwede akong mawalan. Diba? Kailangan pa rin ako magtira kahit papaano. Ayun. Ayan na yun, best example talaga. If ever pumunta sa Manila ng mag-isa, kasi alam mo na pag nasa city ka, lahat ng galawan, pera. Totoo yun. To sum it up, may 3 points si Bon na binigay sa atin na advice while working, and what's the best na nangyari sa kanya. Una, nabibili mo or na-enjoy mo yung pinaghirapan mo, yung pinagtrabahuhan mo, yung kita. Pangalawa, yung opportunity na makatulong ka sa pamilya mo financially. Tapos yung pangatlo is you have a lot of friends na makikilala sa work environment mo. Super importante nito lalong-lalo na sa mga fresh graduate or kahit hindi kayo graduate. Kapag nagtrabaho kayo, it's important na healthy yung environment mo. Though mahalaga din ang salary na malaki, pero siguro mas maganda bonus point na lang yung malaki yung kita mo at maganda rin yung work environment. Yes, talaga tama siya. Kasi sabihin natin malaki yung nakukuha mo monthly. Pero yung environment po, parang masasabi mo na lang talaga, oh my God, bakit dito pa ako bakit pa ako nag-proceed? 'Di ba? Wala rin, useless rin yung malaking ganito. Malaki yung kinikita mo monthly. If yung environment mo is wala, parang masasabi mo talaga sa sarili mo na ayoko na. Tama na to, 'di ba? That's it. So, okay lang na ganito lang kababa yung monthly na nakukuha natin or income natin as long as yung environment. This is a o yung mga podcast. yung mga surrounding natin is good, then hindi mo yun maiisip actually. Hindi mo ganito lang. Wala, hindi mo yun kasi maganda yung environment mo. So mas matatagal ka kahit ganito lang yung di ba? Kasi yun yung para sa akin mas importante. Di ba? Ayun nga sinasabi ko earlier na oo, malaki yung pero yung surrounding mo or yung environment mo is wala, di ba? So, useless rin, di ba? Kasi hindi ka rin magtatagal sa trabaho niyan if your surrounding is not really good, di ba? Parang, sabi mo na bakit nagtagal pa ako dito? Bakit ipagpapatuloy ko pa yung ganito? Kung ganito rin naman, di ba? So, in the end, mag-resign, di ba? Kaysa sa, oo nga, hindi naman kalakihan, pero yung surrounding mo, masasabi mo talaga, oh my God. Para masasabi mo sa sarili mo, dito na lang yata ako. Kahit ganito lang. Di ba? Kasi magtatagal ka dyan. It's because wala kang problema. Sa environment, sa surrounding mo. Hindi mo rin ma-feel or hindi mo rin yung ganito lang, di ba? Hindi naman every time na ganun yung yun yung importante sometimes is yung mga nakakasama mo. Ayun talaga yung pinaka-importante rin. Thank you for your advice. A lot of advice sa mga manonood nito. Uy! Really? Yes, this will be posted. This will be posted, you know. Ano to? Nag-video tayo para sa wala. So, welcome to Unbroken Waves. Yes! So, I'm gonna pick someone sooner or later para sa susunod nating Unbroken Waves talk. Thank you po for watching. I'm gonna swim.